What is cohabitation? Cohabitation or living relationship is a living arrangement in which an unmarried couple lives together in a long-term relationship that resembles a marriage. So, ayun, para mas maintindihan pa natin yung topic na live-in relationship, nag-interview kami ng dalawa. So, yung isa couple and yung isa couple din sana, kaso nasa work yung partner niya. And yun, let's hear it from them, kung paano nagsimula yung relationship and kung ano na yung lagay nila ngayon. Ako nga pala si Pao De Leon, 19 years old, at nag-aaral sa kursong Export Management. Ako naman si Eliza Roldan, 18 years old, tiga-FE Management. Gano'n na ka pa daw nag-minute? After 2 years na. Alam ng magulang kung yung engagement nila. Ang alam lang nila, ako, naka-condo ako pero hindi nila alam na may kasama ako. Kung saan naman, alam nila, kasama ko sa condo yung mga blackmates at kabarkada ko. Hindi kayo binibisita ng magulang na umuwi na gano'n. Yung parents ko kasi OFW sila, so nasa Singapore lang. So, yung parents ko naman, masyadong busy kaya walang time para bisitahin. Saan condominium kayo? University Tower. Sino nagbabayad ng condo mo? Hatin? Sa lahat? Ano ibig sabihin ng lithium sa inyo? Magkasama sa isang bubong, parang gano'n. Is it a positive or negative definition of that word? Ayos lang. Positive naman. Kasi, positive. Wala namang maling bagay doon. Wala akong maling bagay na nakikita na magkalipid. Bakit kinigil? Para ano? Makatipid? Mas practical siya kasi halitan sa bahay. Bakit pwede naman sense mo or iba naman ito? Na pinagkakatiwalaan kasi namin yung isa't isa kaya Komportable namin kapag kami magkasama sa condo. Did living with your partner make a difference on how you live now? Siyempre sa simula mag-a-adjust kami, pero okay lang kasi nakakasanayan na rin kami. Parang wala na lang din. What do you think are your benefits in living in with your partner? Tulad ng ano sinabi namin kanina, mas makakatipid kami din sa bayan, so mas makakaipon kami for the future. May times na nag-aaway tayo? Siyempre meron. Hindi naman maiwasan yun sa isang live-in partnership. Hindi kayo nagkakasawaan. Kasi ito mo, 3 years na kayo magkasama. Araw-araw kayo nakikita. Minsan dumarating din sa types na gano'n. Pero hindi maayos naman yun. Inaayos naman yung mga problema. Hindi nyo naisip na maghiwalay or ano na? Siyempre pumasok sa isip namin yun kasi hindi ba naman kami ganun kamature para sa mga ganun bagay. Pero pupasok din sa isip namin na maayos naman. Yeah. Kung hindi kayo ganun kamature, ba't kayo nakaisip? Kasi mas masaya. Ikaw magpagkisama kami. Tama naman, di ba? Sige, thank you sa pag-share lang. Hi, ako si Steph at isa ako sa napiling interviewin ni Carla.
para sa project niya regarding about sa Live-in. pag-live-in ng maaga. Ang kwento kasi niyan, niligawan ako ni DJ noong mag-third year ako, second year college. Nagparehas kami ng school sa NPC. Ako, ang course ko, education. Siya naman, HRM. Bali, ahead siya sa akin ng year. Hanggang ang nangyari, madami kasing nanliligaw sa akin noon. Ewan ko ba kung bakit ko siya sinagot. 17 ako noon naalala ko. 17 ako. Tapos, 6 months niya akong niligawan. As in, talagang ayaw ko talaga siyang sagutin. Pero siya yung sinagot. Tinadyo lang ako ng mga barkada ko. Naawa na to kasi sila. Hindi ko naman nakalain na may in love talaga ako sa kanya. Tapos yun, 2 months na naging mag-boyfriend kami. Tapos, ayun na. Hindi ko alam. May nangyari na pala. Nabuntis ako yun. Bago nyo ba ginawa yun, may plano ba kayo? Nung ginawa namin yun, hindi ko na naisip yun eh. Kahit after namin ginawa yun, hindi ko na rin naisip. Mansa rin namin na, second mansa rin namin. Panitiwala sa akin ng mama ko saka ng papa ko. As in, tiwalang-tiwala. Kaya, wala. Kaya nga, magpapasalamat ako kasi hindi ako masyadong nabigatan sa panganganak tsaka sa pag-aalaga ng baby ko kasi nandiyan yung mama ko tsaka yung papa. Paano pag dumating yung point na wala na yung in-expect mong suporta mula sa magulang mo? Tingin ko hindi pa nilalabas yung baby ko, hiwalay na kami ng lalaki. Kasi lagi kasi kami nag-aaway. Tingin ko hindi kami magtatagal kung hindi dahil sa parents ko na laging sumusuporta tsaka laging nagpapayo sa aming dalawa kung anong gagawin namin tuwing nag-aaway kami. Parehas kayo nakagraduate? Siya lang nakagraduate ako, hindi. Hinigil ako nung third year na ako kasi nalaman na ng nanay ko na buntis ako. Pero nung unang mga buwan, hindi niya alam. Until 6 months na, doon na lang nalaman na buntis ako. Kasi inamin ko na. Ang ginagawa ko kasi nun para hindi mahalata ng parents ko na buntis ako. Nag-sort out ako ng malalaking t-shirt. Tapos, pagpapasok ako, nag-sort ako ng burden para hindi makalaki yung chat ko. Lagi ako nakakulong sa kwarto as hindi ako lumalabas. Kapag kailangan nagsaka lang ako lalabas sa mga. Anong naging reaction nila nung nalaman? Galit na galit yung mama ko tsaka yung papa ko. As in talagang hindi mo sila makausap. Pero yung side ng lalaki, alam na. Yun nga hindi. And siya, hindi din niya alam na buntis ka? Unang buwan pa lang, alam na nung kinakasama ko na buntis ako. Lumabas na yung anak ko ng lahat-lahat, hindi pa alam yung biyanan ko. Sa kanya, okay lang na ituloy. Sa akin kasi ayaw ko talaga. Kasi nga, syempre siya pag-graduate na. Ako, dalawang taon ibubunol ko sa pag-aaral. Syempre, mag-frustrate yung parents ko kapag nalaman buntis ako. Kaya pinilit ko talaga siya na gumawa ng paraan. Ang solusyon na gusto ko man talaga, ipa-abort yung bata. Kaso, kahit anong gawin ko, as in talagang, kahit wala talaga yung makapagay yung bata. Kaya yun. Nag-stop ka? Anong naging... Nag-alaga ako kasi walang mag-aalagan. Sabi kasi ng mama ko, kapag daw, lumaki-laki na daw yung baby ko, sila na lang daw magbabantay para daw mag-aaral daw ako. Kasi naman, nakapag-aaral na ako ng 2 sem. Nabuntis na naman ako. Stop na naman ako. Ilan taon ka na ngayon? 21. Magka-21 pa lang. So, anong year mo na dapat ngayon? Pero nag-aaral ka pa ngayon? Nag-stop ulit ako. Stop ulit. Pero, na ako ngayon 4th year irregular. But mag-graduate ka na. Dapat graduate na ako this year. Graduate na dapat. Kaso hindi. Ang unang isip kasi ng
muna kaming magsama kasi nga mag-aaral pa ako. Tapos yun, nagkalaman na yun muna kami titira sa bahay ng mama ko at ng papa ko. Pero, hindi kami hiwalay kasi nga, hindi pa namin kaya. Nung time na kasi yun, bagong graduate pa lang pinakasama ko. Tapos wala pa siya na. So, mas matagal kaming nag-stay dito sa bahay ng mama ko. Tsaka ng papa ko may sabi sa kanila. Live-in, pagsasama ng hindi pa kasal, yung nag-premarital sex na hindi pa kasal, yun yung live-in pa kasal. Pero may alam ka bang benefit na nakuha mo dun sa Ang benefit pag-live-in lang ang nakuha ko dun. Kapag, kunyari, naisipan kong hindi na, mahal kasi ang annulment ngayon. Walang po 100,000 ko ang pa-annul. Pero, ang naman, pag hindi ka kasal tapos may anak ka, syempre, pag may magandang trabaho yung lalaki, hindi ka makakakuha ng benefit sa kanya. Yung mga PhilHealth niya, SSS, hindi ka kasama kasi nga, hindi naman kayo kasal. Kaya tapos yung bata, lumalabas na illegitimate kasi hindi na kayo kasal. Kahit na-apelido niya yung dalawang bata. O, kamusta kayo ng asawa mo ngayon? Ang plano kasi namin, baka before kong manganak ko, kaya after kong manganak, magpapakasal kami sa West. Kahit sa West lang, para ba maidala niya daw ako. Siyempre, para hindi naman nakakahiya, magdadalawa na, di pa rin ako kasal. Nag-iipon pa kami. Paano yun pag may makilala siyang iba? Hindi ka ba natatakot dun para sa anak mo? Hindi kasi andyan naman yung mama ko tsaka papa ko. Tsaka before pa naman lumabas yung bata, sinabi na ng nanay ko, kung hindi na kami kaya panindigan, wag na lang kami magsama. Tsaka wag na lang siyang kumisan sa amin kasi nga kaya naman ng magulang bubuhayin kami. Kunwari, may kaibigan ka, niyaya siya nung kapartner niya na makipag-live-in sa kanya. Ano yung ipapayo mo para sa kaibigan? Para sa kaibigan ko, papayo ko sa kanya. Pwede naman siya makipag-live-in, basta siguraduhin niya, hindi siya mapupuntis kasi kapag may bata na mahirap nang humiwalay sa isang relasyon. Pero kung gusto niyo talaga makipag-live-in, wag muna kasi masisira yung buhay niya. Tignan mo ko, imbis na pag-graduate na, may problema. maraming problema. Kung hindi lang dahil sa magulang ko, hindi naman kami makakasurvive eh. Kaya, mapapariwara lang talaga yung buhay niya, lalo pa kung pareha silang walang trabaho, nang sila sa bahay. Dadami na siya dadami na ang populasyon ng mga Pilipino naman. Kaya wag na. Yung yung asawa pala ngayon, nasaan siya? Nasa trabaho. Pero ngayon, umuwi siya sa amin tuwing gabi lang kasi nasa trabaho nga siya. Tapos minsan, doon siya sa kabila umuwi kapag maaga yung pasok niya. Pero may trabaho din siya. Naging masaya ka ba? Oo, masaya naman. May mga naging pagsisisi ka ba sa nangyari? Noong una, nagsisisi ako na sinagot ko siya, tapos may nangyari sa amin, tapos nabuntis ako. Pero, kahit na nagsisisi ako, masaya ako kasi, biro mo, yung anak ko, magiging halos kasing edad ko lang, hindi ako magiging lost. Pag nagkaroon ako ng apo, parang barka-barkada, kasi kaedad ko lang yung anak ko eh. Kaya, masaya na rin ako kasi, kahit pa paano, may reward na ako. Gold medal pa. Dalawa na. May natutunan ka bang lesson dun sa nangyari sa buhay mo? Na-realize ko na dapat, iniisip ko muna ang magiging kalabasan ng mga pinagagawa ko bago ako gumawa ng isang bagay na ikasisisi ko rin sa huli. Dapat, hindi ako nag-engage sa premarital sex, sana hindi ako nabuntis. Dapat, makinig talaga ako sa magulang ko na pag sinabing wag talaga kasi bandang huli ikaw din yung magsasuffer sa ginawa mo kasalanan, hindi naman
Although nagsasuffer din sila kasi syempre, magulang sila sa kanila kami pumapasan tsaka umaasa. At ang huli, laging makinig sa mga payo ng magulang, payo ng matatanda. Basta lahat ng payo ikabubuti mo, pakinggan mo at sundin mo. Kasi para sa iyo rin naman yun, hindi naman para sa kanila. So, ako yung nag-interview kay Steph. And even though parang bandang huli, parang sinabi niyang masaya siya dun sa nangyari, kahit na may mga pagsisisi siya, parang sayang pa rin. Sayang, ang laki nung chance na sinayang niya na sana mas maganda yung katayuan ng buhay niya ngayon. Na silang dalawa, sana hindi nila minadali. Na edi dapat ngayon pare silang may trabaho, na kahit yung parents na lang muna nila yung, kahit na may anak sila, sabihin mo na, kahit na may anak na sila, at least pare silang tapos na. Isa pa yung ginawa ng pangalawang pagkakamali is binigyan na nga siya ng chance, second chance na makapag-aral ulit. Same thing na nangyari, second year. Nabuntis ulit siya ngayon, and pangalawang anak na niya yun sa same na lalaki. Yung pagkakamali na yun, sana hindi mo na sila nag-live-in. Kahit na naiintindihan nung parents nung parehas na side na yung nangyari sa kanila, pero sana hindi sila nag-live-in. 'Di ba? Alam mo yun, 'di ba? Nangyari na nga yun noon na nabuntis siya. Hindi lang pera yung sinayang niya, yung effort ng magulang niya. And yung chance nga na yun na sana graduate na siya. Pasaway. Masyadong pasaway. I believe that having a live-in relationship is not good for a couple. There will be a lot of temptations like having sex while they're not married. As for couples, once they get engaged in sexual relationship, after a few days or more, they may get bored or may not like each other's preferences. Kumbaga, magsasawa agad sila. And once the partner feels like the other has someone or another one because of coming home late, the other will get jealous and they will only fight. The man or woman cannot claim her legal right as a husband or wife, and it will be more stressful and heartbreaking experience for them. It will be a big trouble to face for both of them. This may lead to breakups, and this is the real risk in live-in relationship culture for me. Facing the real world with your partner at a very young age is a very good idea. But thinking of the situation, it's not good for you to have a live-in partner. At our age, we need our parents' guidance in facing the real world. Our parents still knows what's best for us, and they will never leave us no matter what. Mga natutunan ko, lahat ng bagay may tamang oras yan eh. Importante talaga maging patient. Mas mahalaga talaga mag-aral muna. Sundin lagi yung magulang. Okay lang na mag-condo. Yung pakikipagtalik, may right time yan. Huwag mag-dare na makipag-live-in agad. I learned that the common reasons of those who are having a live-in relationship are they want to know more of each other. They want to try if they could adjust with each other's attitude and if their relationship will work. It is just easy for them to separate ways because they will not have expenses for legal processing like divorce or annulment. They say this is the best way for them to know if they really are not for each other, so that this will not be a problem for them once they will decide to have this marriage already. Facing the real world with your partner at a very young age is a very good idea. But thinking of the situation, it's not good for you to have a live-in partner.
At our age, we need our parents' guidance in facing the real world. Our parents still know what's best for us, and they will never leave us no matter what.